Ganda nga po mga farmers, tanim naman tayo ngayon ng ampalaya. Ito, Chatay, green spear. Dahil wala tayong mabiling mistisa, kaubusan yung mistisa dito sa amin. Sa online naman, sobrang mahal ng mistisa, ikwan. Kaya nagpa-tubo tayo ng green spear. Ito na ngayon yung itsura niya after na mapatubo natin. Dito ko lang inilagay, ganito lang ako kasimple magpatubo ng ampalaya. Ayan. Ganda na yung mga tubo. Ganyan yung itsura niyan. Nasa 50 grams yan. Tinanim natin nasa 200 plus yung buto. Dahil itatanim na natin ngayon, kaya ginawa na natin. Ang ginawa natin dito ay binabad natin ito ng overnight. Binabad ko ng alas 6 ng hapon. Then kinabukasan, direnayin ko yung tubig. Saka ko binalot. Ganyan lang. Tinakpan ko lang na ganyan. Tapos binalot ko ng plastic para hindi makapasok yung hangin. Mga 3 days na nakatabi na ganyan. Ang 3 days na kasi ngayon. Tatanim natin. Kailangan huwag makawala yung kailangan hindi makapasok yung hangin para mag-moist sa loob. Makatubo siya ng ganyan. Mahaba na yung ugat niya. Ngayon, ganito lang ako kasimple. Hindi na ako nagbabalot ng tela. Ayun, ganyan ako, ganda na. Hindi ko na binabalot ng tela. Kasi yung nabili kasi natin, ganito nakapak. Binili natin sa online kasi walang mga buto ng mistisa dito. Mistisa yung sinasuggest ng mga buyer ko pero walang mabili talaga. Sa online, doble yung presyo dahil nagkakaubusan niya ng buto ng mistisa. Gagawa na lang natin ng paraan para maging kakulay ni mistisa yung bunga ni green spear. Ayan, green spear F1 yan Ayan, ginawa ko, binabad ko ganyan tubig overnight, 12 hours yan, ganyan alas 6 ng hapon. Then tinakpan ko. Pagdating ng umaga bandang alas 6, i-drain ko yung tubig. Pakita natin para doon sa ating mga magtatanim ng ampalaya. Ayan, para magpatubo ng buto. Simple lang Kung may nakalata sana to, sa lata ko siya papatubuin. Doon lang Yan. Pagkatapos kong i-drain, pinilastik ko lang. Ganun lang kasimple. Ay nako, inlay ko dyan sa plastic. Mag video ng one hand para siguradong walang makapasok na hangin, kasi mag-iinit yung loob niyan. Kukulubin ko siya. Yan. Tapos pa plastic ko ulit yan. Bubuhol mo yan ganyan buhol yan ibubuhol yan ng maigpit. Hindi natin may buhol, may hawak tayong camera. Tapos isa pa, then itabi mo, ilagay ko sa may idinaarawan mga 3 days na ganon. Pang 3 days ngayon, medyo alas 5 ng alas 4 yata ng hapon, alas 3 ng hapon yan. Pagdating ng 3 days na nakakulob, ganyan na itsura. Simple lang ang patubo ng buto ng ampalaya. Yan. Tatanim na natin. Nasa 215 piraso na buto. Hindi ko alam kung tumubo lahat, pero parang tumubo naman lahat. Pero yung iba, ganito pa yung itsura. Ayan, ganyan. Maliit pa yung tubo, pero yung iba naman mahahaba na. Kailangan na itanim after 3 days para hindi humaba yung ugat dyan. Ganun lang tubig. Kinabukasan i-drain, then kulubin siya. Hindi na ako naglalagay ng damit. Ganyan lang ako simple patubo. Hindi na ako naglalagay ng basahan o tela para mapatubo siya. Ganyan na lang. Basta wag lang makapasok yung hangin para makulob yung buto. Mag-init. Tutubo siya ng ganyan. After 3 days ganyan itsura ganun lang para magpatubo ng buto ng ampalaya. Simple lang ako magpatubo
Kasi ngayon magtatanim kami ngayon. Doon sa ang pagtatamnan natin yung pinagtam natin ng pipino.